Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po'y magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. At ito nga po, no, ang pinakamainit talaga mga kababayan, na isang tabi muna ang impeachment, na isang tabi ang issue sa mga subongero, na isang tabi yung mga iba pa na dating mainit na usapin. Ngayon, ito po, yung flood control scam. Yung flood control pinagkakakitaan ng mga opisyal ng gobyerno, mga kawani ng gobyerno at mga kontraktor. Pinagkakitaan, nilustay ng mga nepo, mga nag-enjoy sa perang kupit. Nepo wife, nepo kabit, nepo babies, nepo kids, nepo kamag-anak at mga nepo vloggers. Kasama vloggers, no? So, ito po, no, kahapon yung naganap na pasabog dyan sa House of Representatives at ganun din po sa isang medyo mahaba at pero masustansya at maraming impormasyon na privilege speech ni Senator Ping Lacson tungkol dito sa grupo na mayagpagyan po sa 1st District DPWH office sa Bulacan. Naku, may tawag po siya mga kababayan. May na-discovering malaliman ang team ni Senator Lacson, no? At ganoon din po mga kababayan, itong si Senator Jinggoy Estrada sumabog po sa galit, no? At galit na galit nga po siya at meron po siyang gagawing legal action dito sa sumambit ng kanyang pangalan. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan, ito pong isa sa laman ng privilege speech ni Senator Ping Lacson. Dito po sa balita ng GMA News. Lacson, DPWH, BGC, boys, cash in billions in casinos. Ano po yung sabi niyang BGC? Bulacan Group of Contractors, 5 po yan, no? Actually, ito, nasambit na natin ito sa ating live stream pero pinahapyawan lang natin, no? Ito po ang sabi dito sa balita na ito. Itong grupo na ito na mga kawani ng DPWH, na mga kawatan, mga buhaya, tawag ko po dyan ay mga buhayang grupong contractors. Sa casino sa Metro Manila, Cebu and Pampanga from 2023 to 2025, what could be a money laundering scheme? Naku, nagma-money laundering pa pala kayo. Sabi niya dito, hindi po ito Bonifacio Global. Kundi ito po, Mr. President, ay ang Bulacan Group of Contractors as they have been known to casino employees. Lacson identified the engineers as former Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, former District Assistant Engineer Bryce Erickson Hernandez. Tandaan nyo ito, Itong si Bryce Hernandez, ito yung susunod natin tungkol kay Jinggoy. Construction Division Chief JP Mendoza, DPWH Engineer 2 RJ Dumasig, and Contractor Edric San Diego. Patay. Citing casino records, Lacson presented Alcantara, Hernandez, and Mendoza's cash to chips and chips to cash transaction from 2023 to 2025 under their assumed identities. Nagtatago pa pala sa mga hindi nila totoong pangalan kasi bawal po. Pag ikaw po ay kawani ng gobyerno, opisyal ng gobyerno, may presidential decree po yan. Meron pa yung Republic Act, may memorandum pa. Ang DPWH yata yun, o PCSO, na bawal ang mga kawani, opisyal ng gobyerno na pumasok o magkasino. Okay? Grabe mga pangalan nila. Itong si Henry Alcantara, tinatawag na Castro Villegas. Cash to chips, 1.4 million. Chips to cash, 997 million. Ay, grabe mga kababayan, no? Ito namang si Bryce Hernandez, ang alias niya ay
Marvin Santos de Guzman, ang cash to chips niya 659,000. Ang chips to cash, yung pinalit na kasi mga chips yan, ay 1.3. So, ang system nito, meron silang dalang pera. Halimbawa si Bryce Hernandez, may dalang 650,000. Bibili siya ng chips. Ibibigay nung sa cashier, chip na, hindi po cash. So, tataya ka. Pag nananalo na sila, tulad nito, nakakuha na si Bryce Hernandez ng 1.3, doble na yung kinita niya, panalo niya, ika-cash out niya na yung chips. Kaya nga sabi, money laundering scheme. Si JP De Guzman alias PJ Castro Asuncion, cash to chips 26,500, chips to cash 280,000. In this regard, my office have submitted their names and alias to the Anti-Money Laundering Council since casinos are covered under the amended Anti-Money Laundering Act. Grabe ang mga kalokohan nito. Lacson alleged that engineers engaged in a money laundering scheme when they miraculously won millions of pesos at casino in Pasay from August 31st to 2023 to April 4th, 2024. Lacson said their wins are alleged to be fake and his team is still validating reports. Grabe mga kababayan, no? Siniwerte ang mga sinuwerte nga kaya sabay-sabay nanalo ang mga ito, Mr. President? O baka naman money laundering scheme? O baka may kasabwat na casino employee yan, mga kababayan? How so? Magpapalit ng cash into casino chips. Pero pag nanalo ng konti, pupunta sa cashier para mag-cash out at idideklarang panalo ang pinagpalitan nilang chips. Smart? Your guess at this point as good as mine. O ayan. Tapos may kaso pa silang forgery, mga kababayan. Gumamit ng mga peke. Grabe itong BGC boys. Bulacan Group of Contractors, pero ang tawag ko dyan, Buwakang Grupong Contractors. Mga animal. O tapos si Alcantara, nung tinanong siya ni Chel Jokno, malinis po kayo? Opo. Wala po kayong bahid ng korupsyon? Wala po. O animal talaga. No, ano kayang tinira nitong si Alcantara? Siguro lutang na lutang ng utak niya dahil hindi niya lamang sasabihin niya na pa yes po, your honor na lang siya. Animal. Dapat sa mga yan i-hold departure yan. Hindi pwedeng i-lookout bulletin lang yan. No? Maaari pang tumakas ang mga yan kasi walang hold departure kasi hindi pa nakakasuhan. Department of Justice, Bureau of Immigration, pwede po ba? I-watch out bulletin nyo na yan, i-hold departure nyo na ang mga yan. Wag nyo nang yung i-lookout lang, wag na. Kailangan hindi sila makalabas ng bansa sa yung mga backdoor. Marami pong kwarta yan. Billions ang mga pera niyan. Naalala nyo yung picture na pinakita ni Bryce Hernandez doon sa hearing ng Congress? Marami po sila, billions of pera ang mga yan. Dapat, ewan ko. O now, pasok naman tayo kay Jinggoy, mga kababayan. Ito pong si Jinggoy Estrada ay nabanggit ni Bryce Hernandez. Hindi lang po si Jinggoy, pati si Wing Gatchalian, si Joel, sorry po, hindi po si Wing Gatchalian sorry po, Senator Wing Gatchalian, nagkamali lang po, I apologize. Kundi si Senator Joel Villanueva, also as known as Joel is a liar. Nag-privilege speech pa ang Mokong. Ang dami na naman niyang drama doon, pero si Jinggoy ang pagtutuunan natin ng pansin. Kasi po si Jinggoy galit na galit. Kasi ang sabi ni Bryce Hernandez, tinutuya niya yung sinabi ni Marcoleta kay Jinggoy. Ayan, safe ka na. Hindi po, sabi ni Bryce Hernandez. Ako po yung bagman ng mga taong ito. Si Jinggoy, si Villanueva, si Estrada, at yung isa pa na USEC sa DPWH. Hindi po sacred cow, hindi po banal-banalan o manilis si Jinggoy Estrada. Ayon po sa aking pagkakaintindi sa sinabi ni Bryce Hernandez. Hindi po verbatim yun O ngayon, nung nalaman ni Jinggoy, hinahamon niya si Bryce Hernandez ng lie detector test. Sinabi ko, Jinggoy, wag mong hamunin ng lie detector test. Napipeke ang lie detector test, nadadaya. Oo.
ang gawin mo, idemanda mo. Kung talagang hindi mo siya kilala, wala kang kinalaman, malinis ka dyan, idemanda mo. O ngayon mga kababayan, eto na, sa balita ng GMA News, mukhang nakinig sa akin si Jinggoy. Kasi napapamura na si Jinggoy eh. Gusto niya, banatan niya na to eh. O, Jinggoy Estrada to sue Bryce Hernandez over kickback allegations. Ha? Ayan po, galit na galit po siya. Kasi ang sinasabi, nakatanggap daw si Jinggoy ng 30% sa halagang 350 million na kickback. Ha? Yung 355 million, 30% daw doon kay Jinggoy. Eh, galit na galit naman siguro si Jinggoy. O, anong sabi niya? Yes, sasampahan ko ng kaso yan. I have to talk to my lawyers. Nagalit ako. Talagang napamura ako. Napakasinungaling nitong taong to. Because first of all, hindi ko siya kilala. And I have never met that guy. Just common sense. Will you think I will be actively participating in this investigation? Nandun siya, nakilala ko siya at magbibigay siya ng pera sa akin? That's common sense. I should have abstained from that hearing, from this hearing. Malakas ang loob ko dahil I did not commit any illegal act. O yan ha, yan po ang depensa ni Jinggoy. Estrada also said he could not recall the event where he have a picture taken with Alcantara. One of the people tagged in the controversy that exposed ghosts and subprime projects in the province. As regards to the screen grab images of conversation by supposed member of his staff, Estrada said he had no staffer named Beng Ramos since he entered the Senate in 2004. He said the person was a staff member of the Senate Blue Ribbon Committee. She was never my staff in my office and I never authorized her at kahit sino pa man. Estrada, however, admitted that Ramos was a former girlfriend of one of his staff members. Ah, yung pala. So dito magkakaalaman mga kababayan. No, sige, demanda mo si Bryce Hernandez, ilabas niya ebidensya niya na ikaw ay link doon sa 30%. No? Kasi may pinakitang picture po si Bryce Hernandez, kasama nito ka-picture ni Jinggoy si Alcantara. Ano ang depensa diyan ni Jinggoy? Eh hindi ko naman lahat kilala yan eh. Nagpapa-picture lang sa akin. Mana ko ba? Alam ko ba? Drug lord yan. Mano ko bang alam ko mamamatay tao yan? Rapist yan? Holdapper yan? O tiwaling opisyal ng gobyerno yan? O, alam nyo, may punto naman doon si Jinggoy. Hindi naman pagdedepensa kay Jinggoy. Hindi mo rin naman alam pag nagpa-group photo ka. O kaya, sir, senator ka. Athlete ka, sikat ka, pa-picture. O, hindi mo pala alam yung nagpa-picture sa'yo, child abuser, wife beater, criminal. O, damay ka? Hindi mo naman alam yung personal background ng tao. Pero, basa po sa salaysay ng Bryce Hernandez, magkakilala na sila nung time pa na mayor si Erap sa Maynila. O, yan ang maganda dyan, no? Pero galit na galit po si Jinggoy Estrada kasi siyempre, meron ng balat yung kanyang pangalan dahil hanggang ngayon nakaapila yung kaso niyang bribery sa Sandigan Bayan. Na sinabi ng Sandigan Bayan, guilty ka dito sa bribery count na ito. O pero umapila po siya mga kababayan. So, ayun. Ayaw ni Jinggoy na madagdagan pa yung issue sa kanya. So magkakaalaman po. Tama po yan, no? Magkasuhan kayo kung gusto nyo. Ha? Pero kami dito, titingin-tingin lang. Okay? Ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.